Can we all lift our hands to the Lord? Makita ng Diyos ang ating mga kamay na nag-worship sa Kanya. Praise God. Siya'y walang kabantay sa buhay natin. Wala nang papantay sa'yo. Kaya sabihin natin kay Lord Jen, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko Sa piling mo. Yes, oh God, we want to be in your presence, oh Lord. We thank you for this beautiful morning that you have given to everyone, oh God. Maraming salamat, oh Diyos, at dala mo kami dito sa sambahang ito, oh God, pa kami magpuri, sumamba sa iyo, at makinig ng iyong mga salita. Dalayan ko sa oras na ito na malapit kami, humihingin ng sorry, oh Lord God, na kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso upang sa ganon, matanggap namin ang mensahe ng iyong mga salita sa umagang ito. Dalayan ko, Lord God, maituon namin ang aming mga isipan sa iyo upang sa ganon, ang salita mo lamang ang aming maintindihan at may pasok sa aming mga isip. At dalayan ko, Santong Espiritu, na ikay dumaloy sa aming kalagitnaan at pangunahan mo ang bawat isa. And also, we pray for those brothers and sisters na nagtatravel pa lang papunta sa church. Ang iyong banal na pag-iingat ay sumama sa kanila upang sa gano'y makarating sila na maayos sa church, O Lord. Thank you, God. Thank you, Father. We love you, we praise you, and we glorify your name as we bring back to you all the glory, all the praises and thanksgiving. At lahat ang nagmamahal sa Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. So praise the Lord. Sige po, bago po tayo mo po, let me ask kung meron po tayong bago sa ating kalagitnaan. Meron po ba din sa kaliwa, sa gitna, at doon po sa kanan? May nakita ko doon si Jason, no? Jason? Ay, good morning, good morning. So praise the Lord. Welcome, welcome. Sino po ang nag-invite sa kanila, Brother Jason? Si Sister Roma. Wow, praise the Lord. Praise God. At this time, pwede ba tayong tumayo lahat at magkamayan tayo at ibigay mo ang blessings ng Lord sa kanya? Sige po. Welcome
Lord! At palagi natin ginagawa, sabihin mo, i-bless mo yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, sabihin mo, I bless you, I bless you, I bless you. At pag ikaw naman ay gusto mo na ma-receive ang blessing, sabihin mo, I receive it, I receive the blessing. Yan, praise the Lord. Once again, good morning to each and everyone. Especially sa ating pambago na sa likod, no, si Brother Jason. Praise God. Praise the Lord. Brother Jason, welcome to GS The Anointed One Church. Nagbabatian pa sila. Amen. Praise the Lord. You are in the Jesus The Anointed One Church. It's a full gospel Christian ministry. Full gospel kasi Word of God ang ating pong pinag-aaralan. At Christian ministry because when you accepted Jesus Christ, you will become a part of the family of God. And also, welcome po sa ating online viewers. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man kayo. May the Lord bless you as well at ma-receive mo rin ang biyaya ng salita ng Diyos. Yan. Praise the Lord. Magandang umaga po sa atin. Pwede ba tayong mag-forward? At yung mga nasa taas, pwede ba tayong buwaba kung wala kayong ginagawa dyan? Kung hindi naman kayo part ng media ministry, please come down. Pero lang po yung mga bata, kasi kailangan nasa taas sa mga bata. Yan. Pag bata ang isip, baba pa rin kayo. Praise the Lord. You ready na ho ba tayo makinig ng Word of God? Sige po, tayo po ay i-declare po natin ang Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sabay-sabay po natin sabihin, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovery sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. At diretso po tayo sa ating culture, sabi mo, I am a blessing, I am a anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ, and I'm not extreme. So, praise God. Makakabisado na po natin yan. Praise the Lord, no? Praise God. So, good morning. Ang title po ng aking mensahe sa umagang ito ay pinamagatan kong Above All. Above All. So, meaning, higit sa lahat. Yan, no? O yung tinatawag na higit sa lahat. So, ang ibig sabihin ng above all dito na aking tatalakayin ay above all, God shall come first. Dapat ang Diyos ay laging mauna sa ating buhay. Or putting God first in our lives. So tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa ating series na pinamagatan natin na Destiny. Yan, ang destiny po natin, kung ano tayo, at destiny rin po ng Lord, kung ano yung pwede niyang gawin sa atin. So, above all. Ano ba meaning ng above all? Ang above all, pwede mo sabihin, the most important thing. Yung pinaka-importanting bagay. Kasi pag above all, siya yung unang-una sa'yo. Or above all else, or should always come first. Ito yung pinakamahalagang bagay na dapat laging mauna sa buhay ng isang tao. Amen? So I want you to open your Bible in the book of Matthew chapter 6, verse 31 to 34. If you don't have your Bible with you, meron po tayo sa screen. Sabi dito, so then forsake your worries. Why would you say, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? For that is what, verse 32, for that is what the unbelievers chase after. Doesn't your heavenly Father already know the things your body requires? Verse 33. So above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness. Then all these little important things will be given to you
abundantly. Verse 34, refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way, one day at a time. Tomorrow will take care of itself. May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay na salita na tunay nga na magtuturo sa amin sa umagang ito. Dalahin ko na buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang sa ganon, O God, pumasok ang iyong mga salita sa amin. Lord, basbasan mo ang mga salita mo, Panginoon, at hindi mawala ng kabuluhan sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Kita niyo pagkakasabi dito, Pag sinabing forsake, i-reject nyo yung mga worries sa buhay nyo. Ano ba worries ng mga tao? Marami po yan. Inisa-isa dito ni Jesus, yung mga common worries ng tao. At ayun na yung mga tinatawag na 31. Sabi doon, ito yung mga tinatawag na kung ano yung ating kakainin. No? Hindi mo alam kung ano yung lulutuin mo. Kung ano yung kakainin. O kung ano yung iinumin. Or kung ano yung isusuot mo. Ayun po ay common needs ng tao. Pero sometimes, doon sa mga common needs na yan, ay ang tao ay nagwo-worry ka agad. Kaya sabi niya ganon, forsake, i-reject niya yan. Kasi sabi niya ganon, sa verse 32, for that is what the unbelievers chase. Pag sinabing unbeliever, ay hindi naniniwala sa Diyos. Sino dito yung mga believers? Amen. Tayo naniniwala kay Lord, di ba? Kaya sabi niya ganon, ayun daw yung mga inahabol ng mga taong hindi naniniwala. Kasi, alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. Do you believe in that? Hindi mo pa sinasabi kay Lord, alam niya na kung ano yung pangangailangan mo. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo nang isipin niya mga yan. Ang tawag niya nga sa mga yan, little things. Ibig sabihin, na hindi importante. Hindi siya importante sa kanya. Sabi gano'n, what to wear, and then doesn't your heavenly Father knows about it? And then 34, sabi gano'n, so then forsake your worries. 34. Refuse to worry about tomorrow for their 33. So above all, constantly seek desire. Ang dapat mo daw gawin, i-desire mo sa sarili mo, hanapin mo God's kingdom at yung kanyang righteousness. Pag sinabing righteousness, yung kanyang holiness at yung kanyang character. Bakit ba holiness and character? Holiness pertaining to paano tayo magbago? Ang character naman ng Lord para naman ikaw may boost ang iyong paniniwala sa Kanya. Because if you know the person, or you know God's about His character, that all we know that God is loving, God is giving, God is so very graceful to us, ayun, malalaman mo yun, no? Kailangan i-seek mo yung Kanyang righteousness. Then, ang tawag nga ni Lord doon there's less important things. Oh, ganun pala. So yung mga pangailangan pa lang sa mundong ito, sa tingin ng Diyos, ay hindi ganong importante. Kasi kayang ibigay ng Lord yan. Sabi nga na, the most important part is, kailangan hanapin natin ng Diyos. Kasi si Lord mismo ang nagbibigay ng blessing. So once you seek God and you find Him, ito na mangyayari, the blessings will flow upon you. Kaya kailangan hanapin natin ang kingdom of God. Paano ang paghanap ng kingdom of God? Pag-attend ng church. At pag-unawa sa kanyang mga salita. That is the kingdom of God. And then through reading the Word of God, sa pang-unawa mo sa Word of God, nangyayari doon, nakikita mo ang kanyang holiness at nakikita mo rin yung character ng Lord. At malalaman mo na ang Diyos talaga ay mabuti at nagpapala at nagbibless ng kanyang mga anak. So, kaya nga sabi pa dito, refuse to worry about tomorrow. Tayo ganyan no? Hindi pa nangyayari, nagwo-worry na tayo kung ano yung mangyayari bukas. Sabi nga naman, but deal with each challenge that comes your way. So dito, pinakita rin dito na ang tao talaga tayo ay prone sa mga challenges ng buhay. Pero sabi ng Lord, once you seek Him, sabi nga, don't worry about it. Sabi nga, kasama natin lagi ang Diyos. Sabi nga, tomorrow will take care of itself. Amen? Kaya wag tayong mag-worry na kung ano pa yung bukas na darating. Kasi ang bawat araw daw ay enough na para mag-worry. Amen? Sasamahan tayo ng Lord. Sabi mo sa sarili mo, sasamahan ako ng Diyos sa bawat takbo ng buhay ko.
Ito, yung statement ni Lord dito, nagpe-pertain siya sa maraming bagay. Yung announcement na binigay ng Lord doon, nagpe-pertain siya unang-una, success and health. Kasi sabi niya ganun, and all these non-important things shall be added unto you. So kasama doon yung iyong tagumpay at ang iyong success. Pangalawa, yung breakthrough mo sa buhay. Isasama na rin ng Lord yan. Ayun kasi yung announcement ng Lord, sabi niya ganun, huwag kayong mag-alala. Unahin niyo lamang ako. Sabi niya ganun, lahat ng pangangailangan niyo, ang mga simple things na ito na hindi naman importante talaga, ay idadagdag ko sa inyo. Pangatlo, blessing yan. Amen? Kasi why? Binuksan ng Diyos ang ating isipan na dapat talaga si Lord ay laging una sa atin. At ang last one is, nagbibigay sa atin ng tagumpay. Victory in life. Amen? Kaya ikaw, ang gawin mo lamang, unahin mo si Lord above all, at ang mangyayari sa iyo, you will be filled with blessings na nangbumula sa Kanya. Alam niyo, maraming individual na umaharap ng maraming challenges sa buhay. Even us, umaharap tayo ng challenges sa buhay. Pero, ang dahilan ay ganito. Hindi nila pinaprioritize ang God. Hindi na inuuna si Lord above all. And have not made Him the primary authority in their lives. Kaya pala, maraming mga tao na talagang umaharap ng mga challenges na yan, mga aspeto ng kanilang buhay. Kasi nga, hindi na pinaprioritize ang God. Pero yung mga taong alam niya, inuuna niya ang Diyos, kasama niya lagi si Lord. Amen? Kaya anuman challenges ang dumating sa kanyang buhay, alam niya, mapapagtagumpayan niya yun. Kasi why? Sinabi na doon, kasama ang victory, doon sa aspect na gagawin ng buhay mo. So, pagka ikay dinefine yung victory na yun sa buhay natin. Kaya, ang tagumpay ng tao ay ano? Ang lahat ng tao ay nagsusumikap para magtagumpay. Di ba? The reason why you working, the reason why ikaw ay ginagalingan mo kung saan ka man sa mga skills na magaling ka kasi you wanted to be success. Tama ba? Naintindihan ba natin? Kailangan ko bang lakasan? Tama lang? Tama lang. Okay. Ang sabi ko, lahat tayo dito nagsusumikap dahil gusto natin maging matagumpay sa buhay. You don't want this 9 years na dadaan sa buhay mo dito sa Cayman Islands na wala kang successful na nangyari sa buhay mo. Tama. Unang-una, yung iba nga dyan masyadong magaling mag-isip talaga. Ginagawa nila yung first year ng taon nila dito sa Cayman Islands, ginagawa na bumibili sila ng mga property sa Pilipinas. Bumibili ng property sa mga sa Pilipinas para walang bumili. Di ba? Kasi they know how they, aayusin din kanilang 9 years. 9 years lang ako sa Cayman Islands. Kailangan for 3 years na mangyayari, kailangan meron na akong property noon. And then the rest ganito. Kasi yun po ay common sa tao. It's a universal goal in life. Ito yung common sa tao na tayo ay maging matagumpay. Kaya ka nagsusumikap. Pero ang nangyayari kadalasan, di namamalayan ng mga tao na they push God out of their daily lives. Ibig sabihin yun, naisasang tabi natin minsan ng Diyos dahil sa hangad nating umunlad. Kita nyo ha? Sabi kayo na sa verse, seek ye first the kingdom of God. Sa ibang translation, unahin mo si Lord. Ang ibig sabihin nun. Kaya lang, minsan tayo, kadalasan, dahil gusto nating umunlad kaagad, naisasang tabi natin si Lord. Hindi natin namamalayan na gano'n na nangyayari. Ang totoong success ay makakamit lamang sa pamagitan ng paglalagay ng ating buong pagtitiwala kay Lord. Ayun po ang success na pwede mangyari sa atin. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga susi para sa isang matagumpay na buhay. Amen? Are you ready? Ano yon? Tingnan natin ha. The key to living a victorious life ay ito. Dalawa lang po yan, then later on, meron pa tayong pag-aaralan. Unang-una, place all your limitation in the hands of God. Lahat ng limitation mo, sabihin mo, aminin mo na o hindi, meron tayong limitation. Kasi we cannot control things. Di ba? Hindi mo alam na kung ano yung mangyayari. Ito yung mga hindi mo makontrol. Hindi mo kayang kontrolin. For example, nag-business ka, nag-put up ka ng business. Hindi mo naman control kung ang business mo ay
magpo-flourish, mag-okay o hindi, di ba? So there is a limitation there. Dapat, ang ginagawa natin, binibigay natin lahat kay Lord yun. Yung sinasabi mo na, Lord, apart from you, wala akong magagawa. Apart from you, I can do nothing. Wala po kung kayang gawin ko, wala kayo. Kasi it is beyond your limitation. Lahat po tayo may limitation. Even our life, may limitation po yan. Maraming mga mayayaman na tao, they do something na para sila ay humabang kanilang buhay, pero may limitation pa rin. Dumarating pa sa punto na namamatay ang tao. Amen? So, pangalawa, live in hope and expect that He will bring goodness into your life. Ikaw bilang isang Kristiyano, ang tangi mo lamang pag-asa ay si Lord. Ang gagawin mo ngayon ay ikaw ngayon mag-expect na meron siya magandang bagay na gagawin sa buhay mo. As a believer, sabing ganon, kailangan ikaw ay buong-buong nagtitiwala kay Lord. Sabi mo sa katabi, magtiwala tayo kay Lord. At bibigyan ka niya ng mga gandang bagay. We all know maraming terrible things na nangyayari na sa mundong ito. Around the world. Dahil inignore ng mga tao ang Diyos sa kanilang buhay. Look at what happened sa Amerika. Yung tinatawag na wildfire na yan, di ba? Sabi nila, maybe it happened doon sa nagkaroon ng isang awarding na may sinabi ng babae na ito ay godless city o godless nation o godless people. So, ganun po nangyayari. Minsan pag inignore natin ang Lord, disaster na nangyayari sa ating buhay. Kaya we should put God first above all sa ating buhay. Alam nyo, ang first commandment sa Exodus chapter 20 verse 2, ito po yung 10 commandments ng Lord. Ang unang-unang binigay niya, you must not have any gods except me. Sabi nga na, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, kundi ako lamang. That is the first 10 commandments ng Lord. Bakit kaya? Kasi maraming nangyayari pagka marami kang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Maraming tao mali ang assumption sa bagay na ito. Na dahil tingin nila dahil hindi sila direktang sumasamba sa mga ribulto o sa mga Diyos-Diyosan, akala nila wala silang Diyos sa kanilang buhay. Wala silang Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. So they thought they made it a literal, hindi man ako sumasamba sa mga gawa ng tao. So akala nila hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero hindi po 'yon. Ano man ang pinagmamalaki mo sa iyong buhay, na kumukuha ng position ni Lord sa iyong puso at sa iyong buhay, ay mahalin tulad to sa isang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin nun, pagka ikaw ang iyong isipan na ay nawala na kay Lord, at naging boastful ka na, naging prideful ka na, dahil sa mga nakamtan mo sa buhay, yung mga nakamit mo sa buhay, ayun din po ay tinatawag na mahalin tulad din sa Diyos-Diyosan na ginagawa natin sa ating buhay. Pangalawa, ano man ang pinagpalit mo na oras para kay Lord, kagaya ng pag-attend sa church, ay mahintulad sa Diyos-Diyosan din. Kasi sabi ng Lord, you must not have any other gods except me. Kailangan doon, lagi natin uunahin si Lord. Nais ko malaman ng bawat isa, hindi pipilitin ni Lord ang kanyang sarili para sa atin, sa iyong buhay, at gawing number one siya sa iyo. He will never push Himself to you. Kasi ginawa ka hindi bilang isang robot. Ginawa ka para magkaroon ng pagpili sa iyong buhay. Ito ay responsibility mo na gawing una si Lord bilang isang tao. Kasi kaya mong gawin yan. You will be responsible to choose God to be first in your life. Meron kang ability na gawing number one si Lord sa buhay mo. Dahil Dahil tinubos ka ni Lord sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Anong ibig sabihin dito? When you receive Jesus Christ as the Lord and Savior, naayos ang ating pag-iisip. Amen? At dahil naayos ang iyong pag-iisip, nalaman mo na kung ano ang tama at mali. Na alam mo na dapat uunahin ko lagi si Lord. So you can put yourself in place na from now on, unahin ko si Lord. Kasi pwede yun eh. Ikaw lamang ang makakagawa nun. But the Lord will never push Himself na gawin mo siyang una sa iyo. Pero yun pong kanyang utos, you must not have any other gods except me. Do not get me wrong.
Truly, gusto ng Lord na pagpalain ang buhay mo. I believe in that. Gusto niya maging prosper ka, maging maganda ang iyong kalusugan, magkaroon ka ng magandang kalusugan, maranasan mo ang ganda ng buhay. Yan ang gusto ng Lord eh. Dahil ang mga anak ni Lord ay palaging pinagpapala. Amen? Sino dito yung anak ng Lord? Amen. Sabihin mo, ako ay laging binibless ni Lord. Ang promise ni Lord kasi sa buhay natin ay ikaw ay maging blessed. Gusto ng Lord, ang pangako niya na ikaw ay maging blessed na tao para ano? Para to become a blessing to other people. Amen? Tandaan mo yan. Kaya ka binibless ng tao para makita ng tao na ikay blessed at ikaw din mismo ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Sabi sa may 3 John 2, sabi ng, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Naman, galing, no? Sabi ng Lord, sabi ng Word of God dito, sabi nga ng mga mahal ko, ang panalangin ko ay maging prosper kayo, maging maunlad kayo. Sa lahat ng bagay, maging ang inyong kalusugan. Even just as your soul prospers. Body, soul, and spirit. Gusto niya, ganun ang konsepto ng gusto mangyari ng Diyos. Kaya gusto ni Lord na tayo ay pagpalain. Ngunit mayroon lang siya isang bagay na hinihiling na dapat siya ay maging una sa ating buhay. This morning, pwede mo masabi na, yes, I am a blessed person, kaya simula ngayon, uunahin ko na si Lord. Pwede ba natin sabihin kay Lord John? Kasi I know and I believe na kitang-kita ko naman na kayo'y blessed. Sabi ganon, sa inyong prosper in all things, sa inyong health, kitang-kita naman sa health nyo. Naglalakihan tayo. Nakikita ko rin sa ating souls prosper kasi lagi tayong huwaw, tuwing linggo, napupunta sa church para makinig ng Word of God. Maraming tao ay miserable, di ba? Maraming tao confused. Marami rin tao yung didepress dahil sinusubukan nilang lutasin ang kanilang mga problema sa sarili nilang paraan. Di ba? Kaya tayo nadidepress minsan eh. Minsan yung problema mo, gusto mo lutasin mo lamang. Ayaw mo na merong katulong. Sometimes you forget God. Oh, only God can solve my problem. Naku-confuse ka. Kasi nga hindi mo alaman, because you have a limitation, hanggang doon lang kayang isipin ng isip mo na malutas ang iyong problema. Pero when the Lord, when you include God doon sa iyong problema, nagkakaroon ng maraming option. Hindi mo napapansin yun? Nagbibigay siya ng maraming option to solve your problem. Ganun ang problema sa tao minsan. Kala nila, kaya lang solve ang kanilang problema sa sarili lamang nila. Kapatid, dito sa verse dito, success cannot be achieved alone. It requires God's blessing. Alam niyo ba, ang pagiging matagumpay sa buhay ay kailangan mo si Lord diyan. Yung true prosperity na sinasabi diyan. Bakit ko sinabi? Sa Psalms 127 verse 1, without the Lord's help in building a house, its construction is in vain. Sabi nga naman, pag ang Diyos ay hindi kasama doon, hindi tumulong sa iyo sa pagtayo ng iyong kinabukasan, no? Hindi lamang building yan, yung iyong gustong hangarin sa buhay mo. Pag hindi daw kasama si Lord diyan, ang mangyayari, walang kabuluhan. Sa Tagalog, sabi nga naman, kung wala ang tulong ni Lord sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kaya dapat tayo, para ma-achieve natin yung success niyan, kailangan lagi natin kasama si Lord. Kailangan yung blessing na Lord nandoon. Kahit na anong pilit mo, kahit na anong gandang plano mo, pagka ito hindi mo sinama sa Lord doon, hindi po ito magtatagumpay. Kasi kailangan mo ang blessing ni Lord. Kailangan mo ang kamay ng Lord doon para upang ikaw ay magtagumpay. Amen? So, paano ka magiging successful sa mga trials? Ito mga, kung hindi mo naman kinakausap si Lord. Hindi mo naman inuuna si Lord above all. Paano nga naman? Paano magiging successful ang isang linggo mo kung kahit isang araw ay di mo kaya maibigay kay Lord? Above all. Sabi sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Ang Diyos ay hindi lalapit sa iyo hanggat di ka lumalapit kay Lord.
Amen? Kailangan tayo lumapit kay Lord. Upang sa ganon, siya rin mismo, maranasan mo yung kanyang pagkilos sa buhay. Ngayon, ito ang mangyayari sa iyo pag inilagay mo si Lord sa iyo, una si Lord sa iyong buhay. Ito. If you place God above all else in your life, meron lang po akong bibigay na 4. Unang-una, He will bring you many blessings. Amen? Pwede ba natin palapakan si Lord doon? Sabi sa Proverbs 3:6, in everything you do, put God first. Sa lahat daw ng gagawin mo, sabi ganoon, unahin mo si Lord. Ilagay mo si Lord una sa lahat. And He will direct you and crown your efforts. Pag sinabing crown your efforts, your action. Yung ginawa mo, yung pinlano mo, ay gagawin successful ng Lord. Pag siya ay inuna natin. Pangalawa. Second. Pag inuna mo si Lord, pag inuna si Lord sa buhay ng isang tao, no one can close the door that God has opened in your life. Walang sino mang makapagsara ang pinto na binuksan ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, ang Lord, pag nagbukas ng pinto, it's pertaining to prosperity. Laging kasama dyan tagumpay, ang victory. Laging kasama dyan ang breakthrough pag may binubuksan na pinto ang Diyos sa buhay mo. Sabi ganoon, I know that all you've done, now I have set before you a wide open door that none can shut. Kaya nga pagka inuuna mo si Lord, di mo napapansin, ang lapit-lapit sa iyo ng mga bagay, hindi lamang pertaining sa blessing, ang gaan-gaan ng buhay. Meron kang peace of mind. Pag tumikilos ka, alam mo na hindi ka mababagabag kasi alam mo kasama mo si Lord. Kasi why? Because the Lord opened a door for you. Na walang sino man na mapagsara niyan. So kapatid, for I know that you possess only a little power, yet you've kept my word and haven't denied my name. Pag sinabing kept your word dito, inuuna mo ang word of God. Kaya nga itinatago mo, kinikep mo siya. Ibig sabihin ng pinagbubulay-bulayan mo. Pangatlo, pag inuna natin si Lord, He will act as your protector and ensure your security. Siya mismo ang kikilos para ikaw ay protektohan, para ikaw ay maging secure. Sabi sa Isaiah 54:17, no weapon meant to hurt you, you will succeed. Wala daw kahit na anong armas. Ibig sabihin to, pagka merong gustong manakit sa iyo, sabi daw, hindi daw yon magtatagumpay. Kasi why? Inuna mo si Lord. And you will refute every accusing word spoken against you. Pagka meron naman naninira sa iyo, sabi ganoon, ang gagawin ng Lord, ipuprove niya na mali sila. Galing, di ba? May naninira sa iyo, ang gagawin ng Lord, you will prove to them. Every accusing word is spoken against you. Ito'y pangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod. And their vindication, sabi niya dito, ito pa maganda diyan. Sabi doon, si Lord daw mismo ang maghihigante para sa iyo. Amen? Ano ginawa mo lang? You put God above all else. Inuna mo si Lord. Pangapat, He will supervise everything you are going to do. Siya mismo ang mangunguna sa lahat ng gagawin mo. Sabi sa Psalms 23, your rod, ibig sabihin ng rod to protect, and your staff to guide. They comfort and console, ibig sabihin nun, ini-reassure niya, pinapanatag ang iyong loob. Lahat ng gagawin mo. Hindi ka na yung parang nanguhula. Ako bibless ng Lord, ang kamay na ito. Hindi. Pag inuna mo si Lord, automatic binibless ng Lord ang iyong mga ginagawa. At for protektahan ng Lord kung ano man ang iyong gagawin. Palakpakan natin si Lord diyan. Ngayon natutunan natin na dapat natin unahin si Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya sa paghabol sa mga bagay ng mundong ito, unahin natin si Lord and everything will follow, yung blessings. Ang Bible,
tayo ni-requires niya to prioritize seeking God in all we do. Sa lahat ng gagawin natin, unahin natin si Lord. Meaning that before making any plans or expressing desires in our lives, we should place God above everything else. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng dinidesire mo sa buhay mo, kailangan daw ilagay mo doon si Lord above those things. Kasi ang tao kasi pag matagumpay na, nalilimutan ng Diyos. Amen? Huwag natin kakalimutan. Ano sabi doon? Lahat ng bagay na nakamtam mo, na tingin mo na higit pa kay Lord, ay ito'y Diyos-Diyosan ng buhay mo. At anumang bagay na ang oras mo na hindi mo binigay kay Lord na para kay Lord, ay ninakaw mo pa kay Lord, ito'y isang Diyos-Diyosan din sa buhay mo. Kaya kapatid, ito, alam nyo to, meron tinatawag na main aspect ang buhay. Yung tinatawag na 3 T's. Diba? Yung tinatawag na time, talent, and treasure. Ano nyo ba yan? Nababasa nyo ba minsan yan? Ayun daw yung pinaka-main aspect ng buhay ng tao. Yung tinatawag na 3 T's. 3 T's of life. Ito yung time, talent, and treasure. Ngayon, sa tatlong main aspect nitong buhay na ito, paano natin mapalalagay si Lord above all those things sa aspect ng buhay na ito? Kaya natin ha, isa-isahin natin. Unahin natin yung time. Sabi doon, may time. Nawala doon. Yung time, para mauna mo si Lord sa buhay mo, start your day by connecting with God. Tama ha? Paano mo mauuna si Lord? Start your day by connecting with God. Sabi sa Psalms 53:10, at each and every sunrise, you will hear my voice. Sabi ni David dito, no? Bawat araw, sabi ganon, bago mag-sunrise, sabi ganon, maririnig mo ang aking mga papuri sa iyo, ang aking prayer. I prepare my sacrifice of prayer to you. Ibig sabihin na inuuna daw ni David si Lord sa kanyang buhay. Every morning, I lay out the pieces of my life on the altar. Nilalatag niya daw lahat ng ang kanyang buhay. And wait for your fire to fall upon my heart. Pag sinabing fire na yan, ito yung tinatawag na moving ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Yung katuparan na gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo. So, anong unang gagawin natin? Begin your morning with prayer and Bible reading. Amen? So, doon pa lang makikita mo na inuna mo na si Lord. Begin your morning with Bible reading para maging in order ang araw natin. Kasi, remember, the Word of God is our guide. Siya yung nag-guide sa atin. So, if you are, inimpisahan mo ng Word of God ang iyong umaga, the rest will be maayos. Amen? Sino dito yung nakapag-devotion? Amen? Yan, no? Wag po natin kakalimutan yan nga. Start your day. Yung tinatawag na time na yan. Start with your day. Starting each day talking to God. Ang mangyari, it will align your ideas with His. Pagka nagbasa ka ng Word of God, anumang ideas na gusto mong mangyari, magiging align yun sa Kanya, sa Kanyang Word. Pangalawa, sa time uli, begin your week with God. Simulan mo yung araw mo na kasama si Lord. Ano yon? Attending church. Attending Sunday service. Sabi sa Psalms 84:10, for just one day of intimacy with you is like 1,000 days. Grabe si David, no? Sabi niya, Lord, yung meron ng isang araw na meron akong intimacy sa iyo, ang katumbas niyon ay 1,000 taon. Ganun niya pinangangalagahan at inuuna si Lord. Sabi niya, days of joy rolled into one. I'd rather stand at the threshold in front of the gate beautiful. Pag sinabing gate beautiful is a temple, is the church. Ready to go in and worship my God than to live my life without you in the most beautiful palace of the wicked. Ano ibig niya sabihin to? Mas gugustuhin ko na ako ay laging nasa simbahan, nasa church. Kesa mag-stay ako doon sa magandang bahay na hindi naman kita kasama. Kapatid, ano ba ang unang araw ng linggo?
Sunday, di ba? Yan. So, if you give the first day of the week, which is Sunday, ibig sabihin nyo, inuna mo si Lord. And, thank be to God, inuna mo ngayon si Lord, kaya ka nandito. Alam mo ba yan? The reason why you're here, kasi inuna mo si Lord. Marami ako narinig dyan na, alam mo, Pastor, pag hindi ako napagsimba ng linggo, parang kulang yung isang linggo ko. Parang dumaan yung isang linggo na kulang. Kasi why? Yung person na yon, nagsisimula niya ng unahin si Lord. Every Sunday is God's day. Tandaan po natin yan. No? Ang Sunday po, araw yan ng Diyos. Huwag mong ipagpalit ang araw na ito sa anumang bagay. Amen po ba? Amen. Say amen. Amen. Pastor, sayang yung part-time. 100 per hour? Ha? Ang gagawin ko lang, patatahimikin ko lang yung baka. Di ba? Ang dali naman nun. Oh, Pastor, pag umiyak daw, bubuhatin ko dapat. Iheli-heli ko yung baka. Kapatid, unahin po natin ang Lord. Huwag po tayo mapapadala sa mga sayang yung ganito, may extra job, no. Ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these unimportant things shall be added unto you. Idagdagdag ng Lord yan. Kaya kailangan mo lang unahin si Lord. Attend palagi ng Sunday service. Give the first day of the week to God. Ibigay mo yung unang araw mo kay Lord. Yung ibang religion nga, sa kanila, pag sinabing one day, literally na one day talaga para kay Lord. At ang ating church ay nag-end up naman ng 2 hours. At nauna mo na si Lord doon. Kasi why? Inuna mo na yung Word of God. Amen? Inuna mo na yung pagsamba kay Lord. Inuna mo na yung pasalamat kay Lord. Kaya ka na sa church. Kaya, sabi mo sa katabi mo, kapatid, simula ngayon, hindi na natin imimiss ang Sunday. Yan ha? Sabi mo ulit, kapatid, si Lord nakinig din sa sinabi mo. Hindi niyo ba napapansin pagka inuna nyo ang Sunday, para ang gaang-gaang lang yung pakiramdam? Yung para bang nakapakinig ka ng Word of God, nakapagpuri ka kay Lord, nakapakinig ka ng Word of God, dala-dala mo siya sa buong linggo, lilipas pa. Papasok ang Monday hanggang Saturday, dala-dala mo yung pangako ng Diyos. Pero pag ikaw hindi naka-attend, parang kulang, ano ba yung sinabi ng Lord for this week? Ano ba yung gabay na binigay niya? Ano ba yung guidance na binigay niya for this week? Pero pag ikaw umattend, iba yung feeling. Tama ba? Brother Jason, pwede ka mo po. Patangkad, okay. Pangalawa, time, 3 yan, di ba? Yung pangalawa, tinatawag na talents. Sa talents, God has given each person a unique o yung kakaiba na talent o skills na yan to fulfill His purpose. Kaya ka binigyan ng maraming talent. Alam ko si Brother Jason magaling kumanta. Sumayaw pala, sumayaw. Magaling sumayaw, di ba? Yan. It is a talent from the Lord. No? Hindi lahat marunong sumayaw. Ako nagpipilit. Hindi rin lahat marunong kumanta, di ba? Marami rin nagpipilit na kumanta. Pero meron talagang binigyan ng talento, at yung mga binigyan ng talento, kakaiba sa talento ng iba. Hindi niyo ba napansin yun? Some people is good in sa skills. Some people naman is really good in thinking. May mga ganon. Kasi ayun ang binibigyan ng Diyos para ma-fulfill ang kanyang purpose. Sabi dito sa may 1 Peter 4:10-11, as each has received a gift, pinangako yan. Lahat talaga nagkakaroon ng gift. Sabi mo sa akin, ako may gift ako. Sabi mo sa sarili mo. Ako may gift ako. Na ibinigay ni Lord. Use it to serve one another. Hindi, ako lang. Use it to serve one another as good stewards. Pag sinabing good stewards, you are the manager of that skills, of that talent, of God's varied grace. Pag sinabing varied grace,
Ito yung tinatawag na iba't ibang biyaya ni Lord. Sa bawat skills na pinagagamit mo, bawat talent na pinagagamit mo kay Lord, meron siyang iba't ibang biyayang nakalaan doon. Amen. Magaling ka sa pagsasalita, gamitin mo yan. Magaling ka sa mga pag-solve ng mga problema, gamitin mo yan for God's purpose. Gamitin natin lahat yun para sa Kanya. Sa verse 11, whoever speaks as one who speaks an oracles, oracles pa nga sinabi, sabihin nung kakaibang of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. So lahat ng skills pala na yan, ibinigay sa iyo, hindi para sa iyo yan. Para mag-glorify si Lord. O, kagaya ni Brother Miko, di ba? Ha? Nico. O, magaling siya sa paggawa ng sasakyan. Di ba? Mechanic. O, di ba? Hindi lahat marunong mag-mechanic. Si Brother Dennis dito, magaling na ayusin ang iyong buhok. Hindi lahat marunong mag-ayos ng buhok. Tama ba? Different skills, pero pag pinagamit kay Lord, different biyaya ang binibigay. Hindi mo napapansin pagka in-offer mo yung skills kay Lord, binibiyayaan ka na Lord. Amen? Magkakaroon po tayong tinatawag na kasi kailangan po ng worker ng church. One of these Sundays, gagawa po tayo uli ng magko-collect po tayo kung ano yung mga skills nyo, kung saan kayo pwede. May paggamit nyo kay Lord yan, iba't ibang biyaya ang marireceive mo. Amen. A variety of blessings. Gusto ni Lord na gamitin natin ang mga gifts na ito na binigay niya sa atin to help others, to glorify God, not ourselves. Amen? Kaya kasi nagpe-fail ang marami. Akala nila, meron silang skills na gayon para mag-glorify ang kanilang sarili. Hindi. The more you glorify God, the more will give you more skills. Si Jason, pag binigay niya yung skills niya pagsasayaw kay Lord, ang gagawin niya, sumasayaw na, kumakanta pa. Amen? Amen? Si Brother Nico, pag binigay niya yung gift niya kay Lord na pag-mekaniko, di ba? Naggugupit siya. Naggugupit na mga kailangan doon sa sasakyan. Di ba? Kapatid, anumang ang gifts na binigay sa inyo ng Lord, give it to the Lord, and the Lord will going to increase your gifts. Pararamihin ng Lord ang iyong skills. Ano ba mga gifts na ito? Yung faith mo, yung healing, yung prophecy, yung proclamation, yung teaching, administration. Yan, marami dito, magaling mag-administrate ng tao, ng bagay. Reconciliation. Yan, no? Pagka kinakausap ka na mayroong problema, na-reconcile ang problema. Compassion, self-sacrificing service, charity for the health, and encourage of people. Marami dito marunong mag-encourage talaga. Amen? Alam nyo, putting God first in life means ibinibigay kay Lord ang pinaka-the best na kaya mong i-offer. Ayun ang tinatawag na putting God first. Binibigay mo kay Lord. Lord, eting kaya kong i-offer sa iyo. Ibigay natin kay Lord. Pangatlo, treasure. Ayan, treasure. Paano natin mapaprioritize si Lord above doon sa aspect na ito ng buhay natin, yung treasure? Pag sinabing treasure, yan yung wealth, ay yung meron ka, na kayamanan na meron ka. Unang-una, pagbibigay ng ating tithes and offering. Pag inuna mo si Lord sa tithes and offering, pagbibigay ng iyong tithes, ang treasure mo, doon nakita mo na kaagad, na inuna mo na kaagad si Lord. Sabi dito sa may Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse so that there will be enough food in my temple. Sa ating panahon, ang temple na binabanggit dyan ay ang ating church. Amen? Itong building na ito. Sabi doon, bring all the tithes to the storehouse. Ang tanong, saan ibibigay ang kanyang tithes? JA1 is your church dito. Amen? Kung ang JA1 ang yung church,
doon mo dapat ibibigay ang iyong tithes. Maliwanag tayo doon? Kasi why? Dinadala mo ang iyong tithes kung saan ka nagsisimba. Kung saan ka nagsisimba, doon mo dadala ang iyong tithes. Kasi doon ka nakakarinig at doon ka rin kumakain ng Word of God. Nakuha ba natin? Kung saan ka nakakarinig ng Word of God at kung saan ka kumakain, doon mo dapat ibigay ang iyong tithes. Sinabi rin, bring all tithes into the storehouse or in storehouse so that there will be enough food in my temple. Temple is church so that there will be enough food in my temple. Ang sinasabi ng Lord dito, if we are all faithful tithers, ang church ay magagawa kung ano ang pinagagawa ni Lord. Simple as that. Pag tayo naging faithful tithers, nagagawa ng church kung ano yung pinagagawa ng Lord. Anong ibig sabihin doon? Napopondohan ang mga gawain ni Lord. Napopondohan ang gawain ng Lord. Walang kagipitan. Basta ibig sabihin, madaling gawin ang mga project ng church kapag maayos ang finances. Kaya nga sabi doon, so there will be enough food in my temple. Ibig sabihin doon, merong fund ang church. Merong fund ng church para mapondohan ng mga pangyagagawa ng Diyos. Yung mga project ng church, pwede natin magawa. Nagtatize tayo para may magamit sa mga pangangailangan ng church. Kaya ka nagtatize. Ang pagbibigay ng tithes, ang sistemang ginawa ni Lord sa lupa upang ma-accomplish ang kanyang gawain sa pamamagitan ng church. From God, para magawa yung gusto niya, ginagamit niya ang church. Amen? Amen po ba? Amen. Pangalawa, ang dami diyan sinabi diyan eh. Unang-una, inunan niyo muna, unahin niyo lang muna yung temple. Unahin niyo muna yung church. Kasi ito yung sistema ko para magawa ko yung pinagagawa ko sa church. Dito, your tithes not only supports the success of the church, but also contributes to your family's prosperity. Hindi mo lamang nasusuportahan ang paglago ng church o yung kasaganaan sa church, pero ito rin ay nako-contributes din para sa iyong pamilya na mag-prosper. Alam ba natin yon? Para mag-prosper. Kita nyo ha, Malakay 3:10 and 12. Bring all the tithes into the storehouse so that there will be enough food in my temple. If you do, pag ito'y ginawa mo, says the Lord Almighty, siya mismo ha, I will open the window of heaven for you. 1, bubuksan daw ng Diyos ang bintana ng langit. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in it. 2, sabi niya kanina, ibubuhos niya daw ang mga pagpapala. At try me on this. Sabi ng Lord, subukan niyo ako dito. Let me prove. Patutunayan ko sa iyo ito. Tanya ha? Diretso ko pa. Diretso ko. Your crops will be abundant. Pangatlo. For I will guard them from insects and disease. Your grapes will not shrivel, di matutuyo. Pang-apat, before they are ripe. Ilan yung binigyan ng Diyos sa iyo? 4. Para sa iyong pamilya. Pag ginawa mo daw ito, ang gagawin ng Lord, i-bless niya, etong your crops will be abundant, that is your job. Ayan yung trabaho. For I will guard them for insects and disease. Ibig sabihin nun, hindi magsasara ang kumpanyang pinapasukan mo o yung business na pinapasukan mo. Sabi nga nun, hindi rin babagsak ang iyong kumpanya. Kita mo ha? Your crops will be abundant. Ito naman, your grapes will not be shriveled. Ito naman yung business. Hindi malulugi ang iyong business. Sabi nga nun, hindi daw siya matutuyo. Hindi daw siya babaksak. Sabi nga nun. Before they are ripe. Nakuha ba natin? Ayan pong ginagawa ng tithes sa ating buhay. Yung crops na yan, salary mo yan eh. Yung grapes na yan na hindi matutuyo, yan yung business mo eh. Kaya kung meron kang business sa Pilipinas, o meron kang business dito, at ginawa mo to, na pinagagawa ng Diyos, hindi ka na mag-worry. The Lord will going to protect your business. The Lord will going to protect your work. Kasi hodang renewal pa yan.
Pag nirenew yan, 10 years ka agad. Sa amin pong kahapon, sa aming Saturday group, live group, no? Kasi pag ginagawa namin sa aming live group, ay magbibigay magte-testimony sila, at the same time, magbibigay ng kanilang devotion. I give them 2 to 3 minutes. Ang bilis nga hindi ko maintindihan. Sobrang bilis. No? Merong isa nagsabi sa akin, alam mo, Pastor, nag-testify niya. Yung kanya daw, nag-work siya sa government eh. Nabigyan daw siya ng 2 years contract. Sabi ko, galing 2 years contract. Sabi niya, hindi niya daw ini-expect kasi 6 years na ata siya, 7 years. Sabi ko, hindi ba napansin doon? In-extend ng Lord ng 2 years para ikaw ay makapag-apply ng residency. When you reach 8 years, pwede ka na mag-apply ng residency. Sabi niya, nga, no? Kita niyo. If you are a faithful tithers, hindi mo na poproblemahin yung mga renewal na yan. Si Lord na bahala dyan. Amen? At pag may plano pa si Lord na i-stay ka dito, gagawin pa rin ng Lord yun. Basta maging faithful lang tayo sa pagbibigay sa Kanya. Amen? So I want you to understand na itong Malakay 3:10-12 na yan, hindi naman para talaga sa church. Yes, para sa church kasi nga nagagampanan ang mga project ng Lord. Napopondohan kung anong gustong gawin ng Lord. Pero yan ay nakalakip pa rin sa iyo. Sa Kanya nga, sabi niya ganun, ibigay nyo para merong pagkain sa templo, pero yung blessings na binigay niya sa iyo, 4. Bubuksan ang bintana ng langit, bubuhos ang blessings. Sabi niya ganun, poprotektahan ng iyong trabaho, poprotektahan ng iyong business. At ito pa pinaka-the best, yung verse 12. Yung mga tao, tatawagin kang blessed. Tumahimik ulit. Sabi dito, ang mga tao mamamangha sa iyo kasi blessed na blessed ka. Amen? Pastor, paano ba ang tithes? Ang tithes ganito, it is a 10% of the whole. 10% ng kabuuan. Tingnan natin, lagyan sa pinakamadaling computation. If you are making 1,000, ano ang 10% ng 1,000? 100? Sino sabi 100? Ibalik natin sa sa eskwela. Ang 10% noon ay 100. Tama nga naman. Tama yung nagsabi. Ayun, tama. Ipopromote kita. I-accelerate kita. And then, nasa isip ko kasi 100 to 10 lang dapat. No? So, 1,000, ang 10% doon ay 100. Ayon ang tithes mo para kay Lord. Nakuha natin? Ang pagbibigay ng tithes, ang financial formula na ginawa ni Lord para sa church, para magawa ang plano niya, at ito rin ay umunlad ang inyong mga pamilya, financially. Kasi, walang binabanggit dyan na kakaiba, kundi patungkol sa financial. Financial yan eh. Kaya lang, meron mga katotohanan sa hindi pagbibigay ng ating tithes. Eto, gusto niyo malaman kung ano yung katotohanan pag hindi ka nagbigay ng tithes? Gusto niyo malaman? Amen. Unang-una, sabi doon, ninanakawan ng Diyos. Kinuha ko lang yung meaning ng yung tinagalog ko na sinabi doon. Ninanakawan ng Diyos ng kung ano ang nararapat sa Kanya. Bakit ka mo? Malakay 3:8, sabi dito, si Lord mismo na ipag-usap sa bayang Israel. I say to you, a man should not rob God. Imposible ba nakawan ng Diyos? But you are robbing me, sabi ni Lord. Pero ako ninanakawan nyo. But you ask, paano ka namin ninanakawan? Kasi hindi naman imposible, it is possible na nakawan ng Diyos. Ano sabi niya? Sumagot ang Lord, I say, you do not give to me the tithes and the offering that you should give. Tanya ha? Doon pala, nakita mo, pag hindi ka pala nagbigay kay Lord ng iyong ikapo, ano nangyayari? Nananakawan si Lord. Ninanakawan si Lord. Parang tumahimik lahat. Pangalawa, ninanakawan ng church. Ito yung mga dyan eh. Ninanakawan ng church. Bakit ka mo? Para hindi mapondohan ang pangangailangan para magawa ang mga pinagagawa ni Lord.
Kasi without the finances, alam naman natin, hindi makakakilos. Amen? Kaya nga, laging merong offering si Lord noon. Pag siya'y nag-ano, kasi kailangan kumilos ang Word of God. Ang sabi doon, sa verse 10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Pag sinabing enough food, meron siyang finances na magagamit para sa mga gawain ng Diyos. Hindi niyo ba alam na tayo nagsusupport din sa ating main church? Hindi lamang dito. Kasi we believe kung yung ginagawa sa ating main church ay kailangan suportahan. Hindi niyo ba alam na ang asod doon, ang Advanced School of Deliverance ay libre? Because of sa mga international nagbibigay. Nagpapaano ang ating church ng 300 people. Yung 200 sa church, yung 100 doon sa labas ng church, yung mga gustong matuto. At kung meron pang gagawin ang church natin, ay doon ginagamit. So yung mga binibigay po natin ay napupundahan yung mga pangailangan ng church. Amen? So, pangatlo, ninanakawan ng pamilya. Bakit kamo? Para sa pag-unlad nito, napipigil ang blessing na dapat dumaloy. So tatlo pala yung nangyayari doon pag hindi tayo nagbibigay. Nananakawan ng Diyos, nananakawan ng church, at nananakawan mismo ang family natin. Sino dito gustong i-secure ng kanyang pamilya? Amen. Financially. Amen. Sinabi na doon, balik ko uli. Balik ko lang. Ito yon. If you do, says the Lord Almighty, I will open the windows of heaven for you. Sino maikinabang? Hindi lamang ikaw, kundi ang iyong family. I will pour out a blessing so great you won't be enough room to take it. Grabe naman yun. Sabi doon sa Tagalog, walang sukat paglagyan ang biyayang ibibigay ng Diyos. So, sino ang maikinabang? Family. Pangatlo, sabi ng Lord dito, i-prove daw natin si Lord doon, patutunayan niya. Sumunod, your crops will be abundant. Sa kayo na umaasa ang ating pamilya, sa atin. Ngayon, pag kayo nagbibigay ng iyong ikapo kay Lord, poprotektahan ng Lord ang iyong trabaho. At hindi lamang yun, poprotektahan, i-increase ng Lord ang iyong salary. At hindi lamang yun, i-pro-promote ka ni Lord. At sino maikinabang? Family. Pag may business ka naman, hindi siya malulugi. Kasi gagabayan ng Lord. Ibig sabihin nun, yung tinatawag na immature, na bigla na lang bumagsak yung negosyo, hindi daw mangyayari yun. Kasi talagang maihinog ang yung negosyo. Amen? At pang-apat, tatawagin ikaw at ang iyong pamilya na blessed na ng tao. Amen? Nakuha natin? So, by giving the tithes, marami pong napapakinabangan. Unang-una, nag-obey ka kay Lord. Sinunod mo si Lord. Pangalawa, napondohan ng church sa mga pangailangan at sa mga dapat gawin na project. Pangatlo, in the best, yung ating pamilya ay protektado rin. Amen po ba? Kaya ang choice ng tithes na yan ay isang desisyon na dapat gawin ng isang tao. Kasi yung tithes na yan, ito yung nadadala yung pamilya sa pinaka-the best na blessing financial ni Lord. Idinadala ng Lord doon ang iyong family. At pangalawa, doon sa may treasure. Pangalawa sa treasure, ay tinatawag na, ayun na pala. Saan ba tayo? Yan. Sa pangalawa sa treasure, tinatawag na first fruit. And we all know, kailan ang ating first fruit? Which is next Sunday na, di ba? Next Sunday na po ang ating first fruit offering. Ano sabi doon? Dito kita. Glorify God with all your wealth. Ibig sabihin nun, i-glorify mo sa Lord sa yung mga sa lahat ng meron ka. Honoring Him with your first fruits. With every increase that comes to you. Ano naman yung nakuha mong income? Sabi nga no? Ibigay daw kay Lord yung first fruit. Sa Tagalog, luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng iyong kayamanan. Parangalan siya ng iyong mga unang bunga sa bawat paglago na dumarating sa iyo. Ang first fruit kasi ganito. Ang tithes, we all know, nag-harvest ka muna,
bago ka nagbigay kay Lord. Ibig sabihin nun, sumweldo ka muna bago ka nagbigay kay Lord ng 10%. Ang first fruit naman, hindi ka pa nag-harvest, nagbibigay ka na kay Lord. Kasi why? Kasi ang ating paniwala doon, sa ginawa rin ng Lord sa book of Deuteronomy and Exodus, ang ginawa nila, hindi pa sila umaani, binibigyan na nila kay Lord. Kasi why? They believe and they have faith na yung buong taon ng pag-aani ay poprotektahan ng Diyos at pararamihin ng Diyos. Sa buhay natin ganon. Bakit natin ginagawa to? Kasi we believe, pag binigyan natin ang ating first fruit kay Lord, ang buong taon, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ay pagpapalain na ng Diyos. I heard a lot of testimonies about this first fruit na yan. Ang the best na narinig kong testimony dyan ay yung nagkaroon ng baby si Kathy. Amen? At meron din akong narinig na nasa Pilipinas siya noon, ha? Kita nyo, ha? Sinulat niya doon sa kanyang first fruit assignment ay magkakaroon siya ng brand new car sa Philippines. Alam niyo ba na nasa Pilipinas siya because she was rollover? At nag-message sa akin, Pastor, sabi niya gano'n, ito po yung first fruit ko, natupad po, nagkaroon kami ng brand new car. Yan, si Ate Ina. Amen? Pangatlo, sabi niya, pa-roll over na siya, pero last year na nagbigay siya ng kanyang first fruit offering. Sabi niya, Pastor, ako'y naniniwala na gagawin ng Lord to, kasi pa-roll over na. Anong ginawa ng Lord? Ipinasok siya sa government. At nung nag-apply ng kanyang residency, in 4 months' time, lumabas, approved. Bakit ako namangha? Kasi walang property na approved. Si Sister Karen. And I believe, all of us here, pag inuna natin ang binigyan natin ang first fruit kay Lord, blessing will flow. Amen? Ano man ang iyong hihilingin sa taong ito, panampalatayanan mo, ito yung mangyayari. Ano ba kasi ang ginagawa ng first fruit kay Lord? What does first fruit mean to God? Ano bang ibig sabihin kay Lord to? Unang-una, God wants all the first things. Gusto ng Lord lahat ng una, Kanya. Sino dito may mga anak na panganay? Mali ata ang word ko, no? Sino dito may anak na panganay? May panganay na anak. Yan. Yan. Parang mali. Baka mamaya magtaasan eh. Pastor, sino sa kanila? Ba't ilan ba? 3 sila eh. Alam niyo ba ang panganay, ayan ay ino-offer kay Lord. Lahat ng panganay, ino-offer. Kasi why? That's the first one, di ba? Kay Lord dapat niya ino-offer kay Lord. Kaya yung mga magkakaanak pa dito na wala pang anak at yung panganay niyo, i-offer niyo kay Lord. Dapat siya ino-offer. Nais ni God ng lahat ng unang bagay. Paano yon? Sa Old Testament, gato ginagawa na. Hindi pa sila umaani ng kanilang pananim, nagbibigay na sila para yung natira ay tunay na pagpapalain ng Lord. Ibig sabihin nun, inahati na nilang ganon, tapos binibigyan na nila kay Lord yun. Yung pagka yung unang bunga pala na lumabas, binibigyan na kay Lord. Sa madaling word, ganito, pagka meron kang piggery sa Pilipinas, at nanganak ng 12 ang iyong baboy, ang unang lalabas doon ay binibigay kay Lord. Sa panong paraan? Siyempre, hindi naman dadalhin sa church yung biik. Pastor, ito na po yung biik. Hindi naman ganon. Sa panahon natin ngayon ginagawa, bibenta yon, yung pinagbentahan yon ay nang binibigay sa church. Nakuha natin, ako na yung first sa buhay natin. Ngayon, sa panahon natin, siyempre, ito naman nagpe-pertain sa ating salary. Amen? Maaring ito'y unang linggong sweldo mo o unang buwan na sweldo mo, it's up to you. Pero lahat ng una, ibinibigay kay Lord. Kasi gusto ng Lord siya ang una. Pangalawa, God wants Him to be first in our lives. Ang Diyos kasi gusto niya wala siyang kahati. Gusto niya, siya lamang ang sa buhay mo. Kailan binibigay ngayon ang first fruit?
when to give first fruit. Sa Nehemiah chapter 10:35, we will bring the early produce of our soil and the early fruit from the trees every year. So kaya nga ginagawa natin yung first fruit once a year. Kasi every year binibigay yun, ang first fruit. Where to bring the first fruit? Sa verse 26. Give the Lord the very first crop that you harvest, bring them to the house of the Lord your God. So ang first fruit, dinadala daw yan sa church. Yung temple, hindi na temple ang tawag ngayon, kundi church na, church building. Ibig sabihin nun, dadalhin dito. Nakuha ba natin? Nakukuha natin? Ngayon, giving the first fruit shows the highest honor to God. Ito yung pinakamataas na parangal na binibigay ng tao kay Lord. Kasi why? As you are already offering before the harvest. Ibig sabihin niyon, nananampalataya ka na binigay mo na kay Lord at mananampalataya ka na mag-harvest ka na marami. Amen. Ulitin ko ulit. Ang tithing, binless ka na ng Lord, kaya ka nagbigay kay Lord, kaya mo binalik kay Lord. Pero ang first fruit, hindi ka pa binibless ng Lord, pero binibigyan mo na si Lord. Kaya highest honor yan eh, kay Lord eh. Sasabihin ng Lord, grabe to ha. Hindi ka pa binibless, pero binibigyan niya na ako. God doesn't need anything. Pero diyan mo mapapatunayan kung saan si Lord sa puso mo. Na siya inuuna mo. Ano ngayon ang blessing? Alam ko naman inaantay natin ito eh. Ano ba yung blessing ng first fruit? What blessings will you receive for offering your first fruit? Dalawa lang binigay ko ngayon. Unang-una, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega. Kaya ako nilagay sa Tagalog, nagulat kasi ako. Sabi ko, Lord, bodega ginamit nyo, mga bodega. So, ibig sabihin no, hindi na pala isa ang i-bless ng Lord. Ano ba yung mga bodega niyan? Hindi ko alam. Maybe meron ka tatlong bahay. Or maybe you have a multiple businesses. Or maybe you are working two jobs or 3 jobs. Lahat daw yun. Pupunuin ng Lord. At aapaw ang inumin ng iyong mga sisidlan. Ibig sabihin nun, yung flow ng income ay dire-diretso. Sino ang may gusto? Amen. Pangalawa, dalawa lang yung muna bibigay ko. The blessing will continue to be present in your family. Ang blessing daw ay magnanahan at magkukontinue sa iyong pamilya. Bakit? Sabi dito, Ezekiel 44:13, the best of all first fruit of any kind, and every sacrifice of any kind from your sacrifices shall be the priest. Also, you shall give to the priest the first of your ground meal to cause a blessing to rest on your house. Sino dito yung gusto yung namamahinga yung blessing sa kanyang bahay? Amen. Eh ba, grabe na yun. Hindi aalis sa iyo, nagpapahinga. Alam mo pag nagpapahinga? Pag nagpapahinga, ibig sabihin nun, natutulog. At nag-i-stay. Kaya nga nagpapahinga eh. Ibig sabihin, hindi aalis ang blessing sa family mo. Sino may gusto doon? Amen. So praise God. Sige, palapanan si Lord. So, sa Sunday po ang ating first fruit offering. We call it also everybody's birthday, which is every month po ang tatawagin para mag-offer kay Lord ng kanyang first fruit. Ang first fruit po ay pinapanalangin po yan. Kung ano yung ng puso mo, na tingin mo, Lord, this year, I don't know what is your project, what is your assignment to yourself for this year. Maybe you are asking for visas. I don't know kung anong klaseng visa ang hinihingi mo. Or maybe you're asking for approval of something. O kaya meron kang gustong itayong negosyo, o gusto mo ma-promote, o gusto mo magpalit ng job na much better. Ayun po ang inyong ilalagay sa inyong first fruit prayer request or assignment. Amen? So I want you to write it down doon, and then if you can kopyahin nyo at tignan nyo bago matapos ang taon kung lahat yun ay tinupad ng Diyos. Amen? So ang pagbibigay po ng first fruit is depend on your heart. Kung gaano mo inuuna si Lord sa buhay mo. Basta ang sabi doon, lahat ng una.
Lahat ng una. Maybe your salary, maybe your something, nabibigay mo kay Lord. Tayo po yung nagkakaunawaan doon? So, next week po is everybody's birthday. Ibig sabihin nun, feasting po tayo next week. Teka. Next week pa ibig sabihin nun, piyesta tayo ng kainan next week. Kasi bakit ka mo? Pagka sinabing birthday, merong handaan. Yan. So next week po ay tayo ay magsa-celebrate ng ating pagbibigay ng unang bunga natin sa Panginoon, ng ating first fruit. Amen. Are you blessed? Meron pong, yung mga gusto pong kumuha ng kanilang red envelope na kay Pastora po, pwede po tayong kumuha. And then, may 1 week po kayo to pray. Kung ano hingingin nyo kay Lord, kung magkano ibibigay nyo kay Lord, pray for it. And then, lagay nyo lahat doon ng inyong prayer assignment. And then, para po sa linggo, ready na po tayo. Amen? Para sa linggo, ready na tayo. Alam nyo na napag-pray nyo na. At kung ano na yung ang gusto nyo hingin kay Lord. At kung magkano ibibigay nyo kay Lord. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Amen. So, ibibigay po ni Pastora Nora sa mga gusto nang kumuha. At ibibigay din po yan sa bawat life group leader para yung mga wala po ngayon ay may bibigay po sa kanila. Pwede ba natin palakpakan si Lord? So, above all, unahin natin si Lord sa lahat ng bagay at kay tunay na pagpapalain, Lord. Tayo po tumayo na at tayo magpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Pag inuna natin si Lord, wala pong mawawala sa atin. Bagkos madadagdagan pa tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, glorify your name. Let's worship the Lord. Oh, glorify your name, oh God. Oh, blessings, honor belongs to you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo.
maraming salamat po sa mga salitang narinig namin sa umagang ito. Dalahin ko ito'y manatili sa aming mga puso at magbigay, Panginoon, ng pagbabago, hindi lamang information sa amin, kundi pagbabago ng buhay, Panginoon. Tunay nga, nalaman namin pag inuna ka sa lahat ng bagay, O Lord, maraming mangyayari, magandang bagay ang pwedeng mangyari sa amin, O Diyos. Lord, I pray na pagpalain mo ang bawat isa, O God, sa aming pong darating na aming first fruit next week. Dalayan ko, Panginoon, na gabayan mo kami, Panginoon. May sulat namin, Lord God, ang mga prayer request namin at aming mga assignment na gusto namin mangyari sa buhay namin sa taong ito. And God also, God, I pray also kung magkano man ang kanilang ibibigay, O God, sa aming first fruit. Lord, mangyari nawa sa pangalan ni Jesus. Lord, bless each and every one at ang bawat pamilya ni-represent ng bawat isa, Panginoon, pagpalain mo. I pray, O God, na pag-unlarin mo ang bawat isa, O God. I pray, O God, na lahat na merong may sakit karamdaman sa oras na ito, maging ang aming mga pamilya, miyembro ng aming pamilya, let the healing will flow upon us and also to our family members, O Lord. Thank you, Father, whatever the prayer that they have right now na pumasok, Panginoon, sa church. Lord, I pray na isa-isahin mo, Panginoon, sagutin ng mga panalangin iyon. Salamat, Jesus, minahal ka namin, pinapupurihan ka namin, at sa iyo binabalik namin na mataas na papurit pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise, praise, praise. Gandang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo pumunta sa ating tithes and offering, meron lang po tayo mga announcements. May pa-flash ba or media? Meron ba? Kung wala po, so nalalapit na po ang ating first fruit. Kailan po yon? Yan, next Sunday. So anong oras po? 10 a.m. Yan. So, yung katulad po ng nabanggit kanina ni Rev, next Sunday po ang ating first fruit. So, ihanda po natin ang ating mga sarili. I-prepare po natin kung ano po yung kinakausap tayo ng Lord na ibigay natin sa ating mga first fruit. And ipag-pray nyo yung kung ano yung mga ilalagay nyo sa inyong mga first fruit prayers. Kasi ako po isa sa mga buhay na patotoo na ang first fruit po ay talagang totoo. Nangyayari po siya. And kung ano po yung mga nilista nyo doon, magugulat ka, by the end of the year, matutupad yun isa-isa. Amen? Yun. So, meron po tayong mga kainan after during the first fruit. So, it's everyone's birthday. So, kung birthday nyo po, ano pong meron? May handaan. And kapag birthday nyo, feel free to share food. So, pwede po tayo magsalo-salo para may kainan po tayo. Balita ko may lechon daw, pero ulo lang. Yan. Joke lang. Yun. So, and meron po tayong mga red envelopes dyan para sa ating first fruit. Separate po ang first fruit at ang tithes and offering envelope. So, i-reach out nyo lang po yung magandang pastora natin or yung mga ushers natin para po sa red envelope. Doon po natin nilalagay ang ating mga first fruit and doon po sa envelope na yan, meron po dyang papel kung saan nyo po isusulat ang inyong mga first fruit requests at prayers. Amen? Yan. So, and nalalapit na rin po ano pong meron pag February, araw ng mga single. Sorry, next week po pala, isang service lang tayo. So, alas 10 po yun. Wala po tayong second service. So, be informed po. Kung hapon po kayo nagigising, gumising po kayo ng medyo maaga-aga. At alas 10 po tayo, makita-kita sa church. Amen? And then nga po, next month po ay araw ng mga single. So, kung sino po yung mga naghahanap ng partner dyan, joke lang. So, meron po tayong event sa February 12. Yun po ay Wednesday. Entitled Hearts Night. Yan. Para lang ba yan sa mga couple? Hindi po. Pwede rin po yan sa mga single. Yan. So, mga couples, mga single, widowed, separated, engaged, whatever, pumunta po kayo sa February 12 kasi you are all invited para sa ating special event.
And of course, after po ng first fruit natin, balik tayo sa normal service, Sunday service, 10 a.m. to 4. Meron din po tayong prayer meeting every 9 o'clock. Tama ba? 9 o'clock every Sunday. And continue pa rin po ang ating mga life groups. So meron tayong kinikater natin ang bawat categories ng ating mga life group. Meron tayong young professionals, meron tayong mga youth, meron tayong mga adults, medyo adult, meron po tayong mga men's at women. So feel free to join lang po sa ating mga life group. Amen? Yun lang po. Salamat. Hello po. What time is it? Siyahe time. Are we excited to give to the Lord? Okay po. Yes, we are truly excited to give to our living God. So, sa Psalms 119, verse 36 po. Okay. Sabi po, basahin po natin lahat. Turn my heart toward your statutes and not toward self-gain. Ang ganda po, no? Sa Tagalog nga po, bigyan mo ako ng pagnanais na sundin ang inyong mga turo at hindi ang pagnanais na yumaman. I like this verse truly, personally po, sa buhay ko po. No? Kasi sinasabi na unahin natin si Lord. Diba? Once we follow the Lord, everything follows. Blessings, good health, prosperity, long life, everything follows eh. Kaya napakaganda po nung mensahe po natin ngayon, no? Na it's only through God and only through Him that we can achieve everything. Ako po, personally, I'm very excited when giving to the Lord. Kasi I have experienced, we all experience His goodness, His love, His mercy. We've been saved through His grace, through His love. So ano pa ba? Ano pa ba hindi natin kayang ibigay? Diba? Our lives, our time, our talent, all the resources, this comes from the Lord. Mahirap po bang magbigay kay Lord? No, because first is because we love the Lord. Di ba masarap magbigay kapag may kasamang pagmamahal? Mahirap magbigay ng napipilitan. So once we get to know the Lord personally in our lives, that we have truly accepted Him, we will learn to really love Him, to really appreciate who God is in our lives. Kasi giving is one way of honoring God. It's a one way of our worship to Him. And lahat naman po galing sa Kanya, our lives, trabaho natin, everything comes from Him alone. So, binabalik lang natin, binibigay lang natin sa Kanya yung nararapat, to give what is due to God. So, kung ready to po tayong mag-receive, we are also ready to give, di po ba? And then, are we only a steward ng lahat ng pagpapala? Pag sinabing steward, hindi sa atin, tayo ay pinagkatiwalaan. So, kung tayo ay pinagkatiwalaan, ang tanong, tayo ba ay katiwa-tiwala? Let's ask ourselves if we are truly dahil pinagkatiwalaan tayo ni Lord of all the things that He has given us, if we are able to give nang hindi napipilitan kung hindi may pagmamahal po sa Diyos. Di po ba? Sarap po magbigay kay Lord eh, kasi sa Kanya naman galing lahat. And ako po, I'm not after the blessings because once you surrendered your life, once you naka-inline ka sa will ni Lord, it follows eh. Hindi mo hahabulin yung blessing, kundi hahabulin ka ng pagpapala. Di po ba? Proven na yun sa buhay po natin eh. So, napakasarap pong magbigay kay Lord, di po ba? And ano pa po bang ano yun natin? Kung hindi proven naman na natin lahat. Yung generation, yung pamilya natin, iningatan. Okay. So, yung buhay natin, oras, talent natin, resources. So once we follow the Lord, pipiliin lang ba natin? Kasi sabi dito, sundin natin yung statutes,
yung utos, yung decree na ginawa ni Lord. So, kapag po ba tayo pipiliin lang natin, sabi ni Lord, mahalin natin yung ating kapwa. Mahalin mo rin ang iyong kaaway. Pipiliin mo lang ba na mahalin yung kaibig-ibig? What about nga yung, pipiliin lang po ba kumbaga, dahil komportable ka lang sa bagay na to, doon ka lang susunod? What if sinabi ni Lord sa Malakay 3:10, ibigay natin yung ating tithes sa Kanya? Diba? May pagpipili, selective po ba yung pagsunod natin kay Lord? Diba ayaw nga po ni Lord na kung ikaw ay mainit, maging mainit ka na lang sa Kanya. Kung ikaw ay may pagsunod, totally, sumunod ka na. Huwag ka nang pakaliwa, pakanan. Kumbaga, diretso na po tayo kay Lord. Diba? Because alam naman natin that King of all kings, Lords of all lords. We cannot outgive God because He gave us His only begotten Son. Ano pa bang hindi kayang ibigay sa atin ni Lord? Di po ba? Okay, so masarap pong magbigay kay Lord because we love the Lord at tayo po ay punong-puno ng pagmamahal sa ating puso. Huwag tayong maging maramot sa pagbibigay sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi naging maramot sa atin. Di po ba? Ang isa po bang gripo kapag naka-open, mayroon kang tabo, container, pero hindi ka naka-inline, masasalo mo ba yung blessings? Di po ba hindi? Kahit gaano naka-open, malakas ang gripo, kung hindi ka naka-inline, so it means you have to center your life kay Lord. Unahin mo si Lord and everything will follow. Kaya nasa Matthew 6:33, we seek Him, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yun lang, yun ang susi eh. Susi ng prosperity, ng pagpapala. It is only through the Lord Jesus Christ and following His statutes. Okay? Lahat po ng nagmamahal kay Lord, seryoso po tayo ha. Lahat po nagmamahal, na punong-puno ng pasasalamat sa Diyos, tayo po ay magbigay na. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na may balik namin ang mga pagpapalang binigay mo sa amin, ang aming pagbibigay ng aming tithes and offering. Dalayan ko, Panginoon, na pagpalain mo mga tao nagbigay sa iyo at lahat ng mga pangako at pagpapala na kapaloob, Panginoon, sa pagbibigay ng tithes and offering ay dumaloy sa mga taong nagbigay sa iyo, Panginoon. And I pray also lahat na naisulat na prayer request ay sagutin mo in the name of Jesus. Maraming po salamat. Increase the money at magamit naman, Panginoon, for the expansion of your kingdom here on earth. Thank you, Father. To you all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Ayan, praise God. Sige po, tayo tayong lahat. Ayan. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Muli po nating
awitan si Lord ng may masayang puso. Amen? Amen? Alam ko lahat dito meron tayong nakuhang word from the Lord. Amen ba? Amen. Thank you, Jesus. Sige po, let's sing. Sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y tatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magpapigil, kapatid. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka! Jesus, dakila ka! Sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka! Sa buhay ko'y tatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka! Woo! Palakpak sa Diyos! Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Sabay-sabay tayo! Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko'y tatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Dakila ka. Woo! Thank you, Jesus. Dako po tayo sa ating closing prayer. Let's close our eyes and bow our head. Father God, through your Son, Jesus Christ, and by the guidance of the Holy Spirit, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. That above all, kayo po ang sentro ng aming buhay. At maraming salamat po, Panginoon, sa man of God na inyong ginamit
na si Repong Abad. Lord God, patuloy mo po siyang pagpalaing lubos, Panginoon. Ganon din po ang kanyang may bahay na si Pastora Nora, at 10 ng kanyang buong pamilya, at magamit pa sa iyong kaharian, Panginoon. And Lord God, sa darating na linggo, tulungan po ninyo kaming maiayos ang aming first fruit. Bigyan mo po kami ng masayang puso upang maibigay namin ang nararapat sa iyo, Panginoon. And Lord God, sa aming pag-uwi, ingatan mo po ang bawat isa at bigyan ng magandang kapahingahan, Panginoon, sa kanilang kanya-kanyang tahanan. And Lord God, we pray na sa darating na linggo, kami ay muling babalik at ang mga hindi pa nakadalo ay makakarating. This is our prayer. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Praise God. Can we all lift our hands for benediction? Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang rumaragasang umaapaw, dumadaloy na pagpapala nagbumula sa ating Panginoon Kristo at paikisama ng Santong Espiritu sumaating simula ngayon at magpakailanman. I declare, dahil inuna mo si Lord, sa unang araw ng linggong ito, dadaloy sa iyo ang maraming regalong nagmumula sa Kanya. At tanggapin mo to in Jesus' name. Amen and amen. Magandang tanghali po sa